So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, another phone review na naman tayo sa year-end ng 2024 which is si iPhone 14. Maganda kaya siya? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, for today's video, another year-end review na naman tayo which is si iPhone 14. I know marami nagde-design ngayon bumili ng iPhone lalo na sa mga ganitong base model ng iPhone which is 13, 12, 14, and 15. At nakakatuwa nga na yung 14 ngayon is very affordable na lang siya sa GH. And yung 128 niya, naglalaro yan sa around 28 to 30,000 pesos for the 128GB na iPhone 14. And usually, yan lang po yung karamihan na nakikita nating iPhone sa Green Hills, yung 128. And napansin ko nga, very rare ang iPhone 14 natin nakikita sa Green Hills. Iilan lang, kumbaga konti lang stocks compare sa iPhone 13 na sobrang daming stock mga J-Vlog. And yun nga, ang main reason kasi dyan, to be honest, is yung iPhone 13 at yung iPhone 14 ay hindi po nagkakalayo ng specifications. Lalo na sa chipset. Both iPhones ay powered ng Apple A15 Bionic chip na wala nang pinagkaiba. Pero yun nga, nakikita natin, nag-search din ako, may pinagkaiba yung 14 and yung 13 when it comes sa RAM. Mas mataas yung RAM ng 14 na yun yung na-adapt ng 14 sa 13 Pro Max compare sa base model na iPhone 13. Pero when it comes sa actual usage, pag ginamit yung both phones, ay wala naman, to be honest, pinagkaiba ng sobra. Parehong mabilis, parehong nakaka-handle ng games, at parehong maganda yung mga camera performance nila. So when it comes to chipset, software support, pareho lang po or almost the same lang iPhone 13 at iPhone 14. Kaya marami talaga mas piniprefer i-purchase ang iPhone 13 compare sa iPhone 14. Unang-una nga dyan is of course the chipset talaga. Konti lang kasi yung difference ng 14 sa 13. Pero syempre dito sa ating review, focus natin is the iPhone 14 itself. So si iPhone 14 is powered ng Apple A15 Bionic chip with 6.1 inches Super Retina XDR OLED display with 5G connectivity, Lightning port, slim design, diagonal shape camera module with dual rear camera system, 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide camera, 12 megapixel front facing camera. So, si iPhone 14, when it comes sa battery rin, nasa 3,000 plus mAh lang ang battery capacity na mapoprovide na itong smartphone na to. So, when it comes sa base model talaga, asahan nyo mga ka-J-Vlog na maliit lang talaga ang battery capacity nito. So, wag nyo siyang i-compare sa mga Android na merong mga huge battery capacity. Iba kasi talaga when it comes sa iPhone. Yes, maliit ang battery nila, mabilis sila malobat, pero may ginagawa naman si Apple when it comes sa battery software optimization. Maliit yung chipset, so smaller chipset, mas power efficient, pero kahit na merong battery software optimization, kung lalaro nyo to for gaming, expect nyo na mabilis talaga malobat itong iPhone 14. When it comes sa casual usage, social media, watching movies, hindi naman ganun kabilis malobat. Depende na lang kung isa lang yung phone nyo na to or ito yung primary smartphone nyo. Expect nyo talaga na hindi siya abot na isang araw at expect nyo talaga hindi siya abot ng isang araw pag parating siyang ginagamit. So again, yung battery consumption is nagdedepende yan of course when it comes sa consumers. Battery health-wise, when it comes sa iPhone 14, usually nakakita tayo niya ng 80 plus to 90 plus battery health. Again, when it comes sa battery health, huwag kayo masyadong nagbe-base sa battery health. When it comes sa pagbilis ng malobat yung smartphone, always look for the battery capacity itself, not the battery health. Battery health is just a guide when it comes sa degradation ng inyong battery. Pero 79, 78 battery health is okay pa yan kahit service. Yung talagang sign na palitin na yung battery nyo, unang-una, naglalag. Pangalawa, pag sinalpak nyo, hinugot nyo, 20% agad nababawas, nagloloko na yung percentage, ang laki nung nilalaktaw, at nag-on and off na yung smartphone nyo. So that's the time, or yun na po talaga yung sign nyo, magpalit na ng battery. Pero pag maganda pa ng performance, service, wag nyo muna palitan, sayang pa naman mga J-Vlog. So again, battery capacity pa rin ang inyong tinitingnan when it comes sa iPhones or pagbili ng iPhones.
Camera-wise, 13 and 14 na hindi naman talaga nagkakalayo ng specs when it comes sa camera performance. Pareho maganda mga J-Vlog. Later on sa ating video, magpapakita ko ng photo samples ng iPhone 14. And solid din yung video nito. Siyempre sa 14 ngayon, meron ng action mode. May cinematic Ito yung cinematic kung makikita nyo, napaganda ng cinematic. And ang gamit ko pala ngayon for taking this vlog is the iPhone 16 base model. So, makikita nyo when it comes sa mga base model, kaya rin naman makipagsabayan sa mga Pro versions when it comes sa camera performance. Maganda rin na mapoprovide ng mga base model, lalo na yung 14. And napansin ko sa 14 mga ka-J-Vlog, when it comes sa color variation, is mas matingkad yung kulay niya compare sa 13. For example, the product red, the color yellow na iPhone 14 is mas matingkad po yung kulay niyan sa iPhone 13, which is yun yung isang isang nakakaano ng consumers na grabe tingkad daw ng kulay nito, ang ganda. So design wise parehong-pareho pag pinag-compare niyo na both phone. Pero pag pinagtabi nyo, may mapapansin lang kayo sa 14 sa 13 na sobrang konti lang ng laki ng camera lens sa 14 compared sa 13. Unang reason dyan is the aperture. So, mas malaking sensor. So, nilakihan nila ng konti yung camera. So, yan yung isang reason kung bakit mas malaki ng napakakonti yung camera ng iPhone 14 compare sa iPhone 13. So, explore natin itong iPhone 14. So, makikita nyo sa iPhone 14 is very identical din sa iPhone 13. Ito yung iPhone 13. Meron tayong display dito. As you can see, when it comes sa design, is super duper identical, and even the chipset is parehong-pareho lang itong dalawang smartphone na to. Kaya dito sa green list is bibira lang tayo nakakita ng iPhone 14. Pero when it comes kasi sa camera, kung titignan nyo ng closer, meron lang konting revamp when it comes sa aperture or sa low light quality. Mas maganda performance ng 14 when it comes sa low light. Tignan nyo, mas malaki yung lente niya when it comes sa iPhone 13. Pero super duper identical lang sila, kaya mas piniprefer yung 13 compare sa 14 kasi wala namang huge upgrade na nangyari. So, ito siya. Dual rear camera system diagonal, 12 main, 12 ultra. And glossy glass. Glass po ang likod nito. Matte ang frame. So, sa right side is nandito yung kanyang power button. Sa taas wala. Left side is a ring and silent toggle, volume rocker and SIM tray. Sa baba naman is the microphone, lightning port, and the speaker grills. So, syempre sa iPhone 13 ay may konting changes din when it comes sa notch. Smaller notch na po siya compare sa iPhone 12. Ayan yung isang pinagmalaki ni iPhone 13 when it comes sa notch display. Na makikita rin natin of course sa iPhone 14. So iPhone 14 pala to, nandito lang din ako. Smaller notch din siya compare sa iPhone 12. So sa camera, support of course ng iOS 18 din to. Camera, ayan, meron tayong 1x, 0.54 ultra wide camera. Meron tayong 5 times digital zoom dito sa iPhone 14. Sa video naman, syempre sa iPhone 14 ay unang-una nagkaroon ng action mode. Meron siyang 4K res up to 60 FPS, ultra-wide camera, same din. Meron tayong cinematic mode. Ayan, cinematic mode. 4K 30 po ang available sa cinematic ng iPhone 14. Meron tayong slow motion and time lapse. Ayan. Meron tayong portrait mode, of course, for background blur din and panorama shot. Sa front cam naman, ayan. Sa video, 4K 60 FPS din ang available. Ayan. And of course, meron din siyang cinematic mode sa front camera na support ng 4K 30 FPS. So yung video sample, rear camera of the iPhone 14. So ang pinakamax sa res is 4K resolution up to 60 FPS. Pero gamit natin is HD 1080p up to 60 FPS. So napakalinaw din of course ng camera ng iPhone 14. Ayan. So ito yung ginagamit ko rin for montage. Ayan.
Ang ganda doon, same din ng res ang ultrawide. Kaya pag in-ultrawide nyo, wala rin pinagbago ng resolution. Same din na support ng 4K ang ultrawide camera ng iPhone 14. Ayan. So video sample, front-facing camera of the iPhone 14. So ang pinakamax res is same din 4K resolution up to 60 FPS. Ang gamit natin is HD, Full HD 1080p at 60 FPS. So okay, maganda talaga ang camera ng iPhone 14, 15, all goods lahat yan mga J-Vlog. So yun mga J-Vlog ang ating review sa iPhone 14. Ang pinakami na tanong, Lods, ano ba? Ano ba pwede kong ma-purchase? Maganda pa tong iPhone 14 ngayong 2024, going 2025. The quick answer dyan mga J-Vlog is yes. Maganda ang iPhone 14. Mabilis ang iPhone 14. Pero ito, mag-real talk ako dito sa video. Kung mamimili kayo between the iPhone 13 and the iPhone 14, ito kasi, ang presyo ng iPhone 14 for as low as 29,128, 23,000 pesos for the iPhone 13, pinakasagad yan or pinakamura. So kung makikita nyo, nasa 6,000-ish yung kanilang price difference. Medyo malaki. For me, mas okay ako sa iPhone 13. Unang-una kasi dyan, to be honest, napaka-konti lang po ng kanilang difference when it comes to specs. Parehong-pareho ng chipset, kaya matik pareho yung mawawala sa update. Hindi nagkakalayo yung kanilang battery. I think wala pang 100 mAh yung difference ng battery ng 13 at ng 14. Camera specifications, parehong-pareho. So, parehong maganda yung camera performance nila. Ang wala lang sa 13 na nakikita nyo sa 14 is, of course, the action mode na, to be honest, hindi naman siya ganun ka-useful. Depende na lang talaga yan sa consumers. Kasi yung action mode, kahit na sobrang tingkad nung araw or sobrang bright, parang kulang pa rin sa light mas kailangan talaga niya nagre-require ng more light yung action mode. For example, yan, pag hapon medyo mahirap pa kayo sa action mode. So, bibihira lang gumagamit ng action mode ngayon. Pero I think, pag na-upgrade naman yung action mode when it comes sa camera, baka marami nang gumamit yan. Yun lang palagay ko. Pero yun, hindi ko ginagamit yung action mode kaya hindi siya big leap when it comes sa 13 and 14. Pareho rin sila ng notch, pareho silang lightning port, wala namang pinagkaiba. And design, parehong-pareho. Pag nilagyan nyo to ng case, mahirapan kayo differentiate, lalo na pag black or starlight yung kukunin nyo. Mahirapan kayo differentiate between the 13 and the 14. So ako, kung gusto nyo pa makatipid, for me, sasuggest ko yung 13. Kasi yun nga, meron ding reports before na medyo mababa ang sales ng iPhone 14 dahil yun nga, mas nangingibabaw ang iPhone 13 kasi parehong-pareho lang sila ng specifications. So, yes, magandang iPhone 14, pero kung meron kayo isang way para makatipid, I'll suggest the iPhone 13. Mas okay siya when it comes sa, mas okay siya price-wise, kumbaga. Again, sa baba tayo bibili ng mga legit iPhones. Wala na iba kundi sa mga nire-recommend natin shop sa Green News. Unang-una kay Ate Met sa CMB Gadgets. Pangalawa kay Ate Net sa ZMB Cellphone Accessories. Again, yung mga links nila ay nasa description box. Click nyo lang yan, mag-inquire kayo. Sabihin nyo lang nakapanood nyo dito sa vlogging review. Bibigyan kayo ng automatic 500 pesos cash discounts ng mga shops na yan.